Rusi Cubao naman tayo. Located sila in front of TPI at kasama natin yon ang panggulat ni Rusi ngayong 2023 Cyclone 400S. Check naman natin yung kanyang specs and also the price. Let's start guys sa kanyang front wheel. Ang size nito 120 by 70 by 17. Tubeless na po ito. Meron din siyang 5 stem na may 2 strands. Pagkaka-finish yung kanyang alloy wheels at black. Yung kanyang braking power dito sa kanyang harapan at doon sa kanyang likuran. ABS na yan and makikita natin yung kanyang front brake. Dual disc na yan. May kasama pang dual piston caliper. And makikita natin yung kanyang telescopic fork na napakaganda and napakataba. At unang sulyap ko pa lang sa kanya guys, naalala ko sa kanya si NK400. At same lang din sila ng size nung kanyang gulong. Meron ding 120 by 70 by 17 si NK400. Kung 160/60 by 17 dun sa likod, same na same lang sila ni NK400. At hindi naman nakakapagtaka, itsura naman niya dito sa kanyang left side. Makikita natin dito yung kanyang ABS sensor. Meron din siyang reflector. And then may naka-emboss dito sa kanyang side na Cyclone. Kulay nung kanyang fender, kulay black. And the color available for this motorcycle is kulay black lang. Punta naman natin guys dito sa kanyang headlight. Makikita natin yung kanyang daytime running light. Ito yung magkabilaan. Very visible yan kasi LED na siya. And then dun sa kanyang headlight, makikita natin naka-projector light. Maganda yan, solid yung buga ng kanyang ilaw. Kung mag-o-observe naman tayo guys, makikita natin dito, meron din siyang design na parang carbon texture. And then meron din siya ditong mga letter X na design. Sa itsura naman niya, kamukha siya ni ZX-10R Kawasaki o kaya si H2. Dito naman sa harap, makikita natin yung decals niya. Kulay red lang na stripes, napakaganda. Bagay na bagay sa kulay black. And then kung aangat ka naman ng konti, makikita mo yung kanyang wind visor, napakalapad and napakahaba. Turning lights naman niya, nakalabas dyan. Decals naman niya, dito sa bandang harapan, makikita natin dito nakalagay Cyclone. And then meron din siyang fuel injected na decals dito sa baba. At dito makikita mo, meron din siyang exhaust para hindi mo masyadong ma-feel yung dragging ng hangin. Puntahan naman natin yung kanyang brake lever. May kita natin dito, mukhang RCB, yung kanyang brake lever. Parang aftermarket na pero stock lang yan. At napakalambot ng pigain dahil meron itong assist and slipper clutch. Tumutulong magpalambot ng kanyang clutch. Kaya pwede itong i-ride kahit sa traffic. May kita rin natin dito yung kanyang tip ng kanyang handlebar, bakal, and meron din siyang passing light, high and low button, meron din siyang hazard light, meron din siyang turning lights button, at saka yung kanyang busina. And kapag activated tong motor na to, may ilaw dito sa kanyang mga buttons and para siyang naka-tie switch. Dito naman sa kabila, andito yung kanyang buttons for the set, mode. Nandito rin yung kanyang option for the headlight. And meron din siyang electric starter, wala po siyang kickstart. Yung ginamit nila ditong rubber for the grip, maganda sa kamay, makapit. Malambot din yung lever for the front brake. Puntahan naman natin guys, dito sa kanyang meter panel, makikita natin na naka TFT LCD display na siya. And napakalaki nito, may size to na 6.75 inches, halos 7 inches na to. Iba pang makikita natin dito, disusi pa rin siya. And may naka-engrave din dito na napakaliit lang na Rusi na dati dun sa mga motor na nilalabas ni Rusi, napakadami niyang decals. And naka-naked handlebar siya. Meron din ditong sukatan kung ililin forward mo siya or ililin backward mo siya. Iba pang makikita natin dito, itong kanyang wind visor, adjustable din siya. Meron din ditong charging port na may dalawang socket. Plug and play na lang yan, hindi mo na kailangan ng adapter. Tapos yung plastic dito, textured na rin siya ng carbon fiber design. And then dun naman sa kabila, meron din siyang open doon na butas. Depende na lang kung anong gusto mong ilagay dyan. Nagustuhan ko rin sa kanya yung kanyang master lever. Transparent na kasi siya. Napakaganda ng design. Tapos may Cyclone dito sa ibabaw. Puntahan naman natin yung kanyang engine. Ay merong 401cc expressway legal na, parallel twin, liquid cooled, pang long ride na. And for the transmission naman, meron siyang 6-speed and then meron siyang assist and slipper clutch. Meron siyang maximum power of 42.2 horsepower at 9,500 RPM. For the max torque naman, meron siyang 39 Nm at 8,000 RPM. Comparing naman kay Dominar 400, for the horsepower naman, 35 horsepower and the max torque is 35 din.
Kay Ninja 400, 48.9 yung max horsepower niya and the torque is 38 Newton meter. For the Z400 naman, merong 45 horsepower at 38 Newton meter yung kanyang torque. Mas nakalamang naman to kay NK400, merong 41 horsepower si NK, samantalang meron siyang max torque na 39. Bore stroke naman nito, 68 by 55.2 Newton meter. Compression ratio, 11.6:1. Napakatipid nga lang din ni Rusi maglagay ng decals dito ng Rusi. Ito makikita natin dito, nandito siya sa kanyang makina. Kulay naman ng kanyang makina, kulay matte black. Kung matutumba ka naman, hindi mo masyadong poproblemahin yung apakan mo kasi natitiklop to, napaka-solid din yung apakan ng kanyang rear brake. Kulay naman ng pagkaka-finish dito sa kanyang footrest, dark gray at napakaganda. May mga glitters siya pag makikita mo siya in actual. Dito sa kanyang katawan, makikita mo dito, may carbon fiber type texture siya. May naka-engrave ulit dito na Cyclone. At hindi ka na magpapakabit ng slider kasi mayroon na siyang built-in slider. Dito naman tayo sa kanyang fuel tank. Napakalaki nung kanyang fuel tank. Itsura naman nung kanyang fuel cap. Ito makikita natin kulay silver and then meron rin siyang guard dito para pag uulan, hindi agad papasok yung tubig dyan. For the fuel tank guys, ang fuel tank capacity nito, meron siyang 21 liters. Napakahaba na ng mababiyahe mo bago ka mag-gas. Fuel consumption nito nasa 20 to 23 kilometers per liter. Dito tayo sa kanyang upuan, naka-step seat na siya. Ibig sabihin, yung pillion ride mo, mas mataas sa'yo, mas maganda para ma-enjoy naman niya yung view habang nagra-rides kayo. Makikita naman natin dito yung kanyang grab bar. Premium din yung pagkakagawa, napakaganda. Dark gray yung pagkaka-finish ng kanyang kulay. Dito naman sa kanyang tail light, LED lahat to. And then meron ulit ditong naka-engrave na walang kasawa-sawang Cyclone at yung kanyang fender na malapad. Para sa akin parang unique yung kanyang fender dito. Signal lights nandito sa baba. Meron din siyang plate lamp and reflector. Napakalaki naman ng register niya. Dito sa kanyang likod, napaka-brusko talaga. And then makikita mo yung kanyang gulong, napakalapad din. Size nung kanyang gulong 160/60 by 17 na tamang-tama. Yung hula natin parang NK rin to. NK 400. Naka-single disc brake lang siya. Dito sa likod, meron siyang single piston caliper. Dito naman sa kanyang may bandang chain, napakalaki din nung kanyang sprocket. Parang nasa 41 ata to yung nakita natin kanina. And then ganyan yung itsura nung kanyang adjuster. Meron din siyang chain cover at saka mudguard. Nandito rin yung susian nung kanyang upuan para pag gusto mong buksan o kaya papalitan mo yung baterya, dyan mo sususian para ma-access mo. Sa kanya namang pillion footrest, merong hold on. Pasadya siguro yan pag magpapakabit ka ng top box, pwede mong ikabit dyan. Ito naman yung itsura ng kanyang crankcase cover. Dito sa may bandang left, may Cyclone pa rin doon. At yung kanyang cambio, pwede mong i-adjust papunta dito sa wrap kung mahaba yung paa mo. Kung short naman, pwede mo namang i-atras. Wala siyang center stand, meron siyang side stand. Decals naman, meron lang siyang stripe dito. And then may Cyclone S na nakalagay. Sa height naman nating 5'6", i-check naman natin kung ano yung postura natin dito sa motor na to. Nakita ninyo yung postura natin dito sa motor na to, 5'6 tayo, and masasabi naman natin dun sa mga experienced driver, pag naka-TikTok ka, kayang-kaya mo pang laruin yung motor na yan. And for the 400cc, medyo mabigat siya pero very ideal siya pag i-expressway mo para hindi ka mahangit. Yung comfort, very comfortable. Yung handlebar malapit sa'yo. Suspension niya sa harap at sa likod, nagpe-play, napakaganda. For the overall look naman, gustong-gusto ko siya. Napaka-forma na rin ni Cyclone 400S. Presyo naman ng motor na to guys, Cyclone 400S, meron siyang cash na 280,000 pesos. Down payment mo kung gusto mo ng installment, minimum is 60,000 pesos. Meron siyang 1 year of 21,860. For 2 years, 12,235. And yung kanyang 3 years, meron siyang 9,030 at may rebate pa yan na 300 pesos at kasama na rin dyan yung kanyang 3-year registration. Sa kanyang presyong 280,000, makakabili ka na ng Z400 worth 279,000. Si Dominar naman 198,000. Kung pupunta naman tayo sa Ninja series, Ninja 400, meron siyang 340,000. For the NK400, meron siyang 248,000 pesos. Pero kung installment naman, mas may panalo ka siguro dito sa Cyclone 400 kasi mag-installment ka lang ng 60,000 pesos
Tapos kung gusto mo ng 3 years, 9,030. Parang yung accumulated niya na maibabayad mo dito is nasa 300 plus. Samantalang kung pupunta ka kay Z400 naman, nasa 9,400 ata something. Tapos magda-down payment ka ng minsan 20% or 80,000 pesos. Tapos mataas pa rin yung kanyang monthly. So nasa inyo na rin yan guys kung anong pipiliin nyo. Pero sure ako, dun sa mga Rusi lovers, panalong-panalo sa kanila si Cyclone 400S. Nagustuhan niyo ba si Rusi Cyclone 400S? Kung gusto niyo mag-inquire, ilalagay ko na lang dito yung kanilang Facebook page, contact number, at yung kanilang address. Kung gusto niyo makita in actual, si Rusi 400S. Anong masasabi niyo dito sa motor na to? Comment your thoughts down below. At hanggang dito na lang guys. Sana nag-enjoy kayo. Makapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel para sa marami pang katulad nitong video na i-upload natin. At hanggang dito na lang guys. Ride safe!